Sa punto pong ito, makakausap naman natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Magandang tanghali po sa iyo, Director Posadas. Si Connie Season po ito. Hi, Ma'am Connie. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat ng nakikinig. Okay, makikikamusta lamang po kami, Sir, sana doon sa pagresponde po natin sa mga nalindol po na nangyari sa iba't ibang panig po ng bansa ngayong linggo. Kamusta po? Well, yun to, tama po kayo, dalawang magkaibang lindol ito, no? Yung 6.1 sa Castillejos, Zambales noong isang araw, tapos kahapon po yung 6.5 magnitude earthquake sa San Julian, Eastern Samar. Ang difference po nila, mas malalim po yung lalim ng sa Eastern Samar kaysa kumpara po dito sa Castillejos. Dito po sa Castillejos, ma'am, no, as of yesterday, dahil nagpunta ho ang ating Pangulo doon, sa command conference po yung datos natin na iniulat sa kanya. We reported, but of course this is still subject to validation and further verification. 16 po yung patay, 86 po yung 86 po yung injured, at saka meron po tayong 14 na pinaghahanap pa. Lahat po ito ay reported sa Region 3. So, linawin ko lang ho, so ang total ng mga bilang po ng mga nasawi ay 16. Sa ngayon, as of yesterday noon time, yun ho ang official datos na i-report ni Yusek Halad kay Presidente during the command briefing po yesterday afternoon sa provincial capital ng Pampanga. So 16 ang nasawi, kumpirmadong nasawi, at 14 po ang pinaghahanap pa. Opo. Ilan po yung sugatan, sir? 86 po as of yesterday. Ma'am, yung 16 po is still subject to confirmation and validation, pero yun na ho yung datos na ibinigay kahapon, 16. What about yung mga damages po to properties, yung ating mga kalsada? Ano ho ang estimate na damage natin? Meron na ho ba? Ma'am, meron pa lang tayong mga kung ilan yung bilang, no? Kasi still ongoing po yung response process natin. But in a few days siguro, we will have postings to this, no? As of now po, we have a total of 80 structures and buildings na nag-sustain po ng varying degrees ng damages. Ito po ay doon sa Region 3 at saka sa NCR ito. Tapos of course, yung mga power outages in 4 provinces. And pero din ho tayo, no? A total of 1 dike, 1 bridge, and 1 road in Pampanga. Initially reported not possible, pero kahapon po din-report ang DPWH. Ito ho ay nadadaan, no? At pero din ho tayong, di ba ho, yung kaproblema din tayo sa Clark International Airport. So ito ho ay nagresulta sa 67 international flights and 154 domestic flights na naapektuhan. I see. Pero yung mismong pagtulong po natin sa mga biktima po ng lindol, kamusta ho ang efforts na ginagawa natin, particular na, no, dyan po sa may Porac sa Pampanga? Ang maganda po dito, ma'am, yun nga ho ang na-report din na parang magandang observation, positive observation yesterday. Yung agaran po at saka yung lahat tulong-tulong po, lokal na pamahalaan, yung regional resources natin, national resources, the private sector, right. Lahat po, parang it became a whole of nation approach doon sa pagtulong doon sa mga nasalanta ng 6.1 magnitude earthquake. Ma'am Connie, idagdag ko lang, yung as of yesterday, meron tayong na-report na 67 damaged houses, pero ito po ay tataas pa siguro. Total damage po is 54 and 13 partially damaged. Pero bukod po doon sa mga, siyempre paglapit po ng mga kaanak ko, no, na sinasabi nyo nga meron pa kayong hinahanap na 14 na nawawala pa, pwede rin ho siguro silang magpunta mismo o mag-report na rin sa inyo mismo diretso, sir? Opo, either sa amin or kung nandun sila sa ground, nandun ang ating OCD3 sa Central Luzon, no? Sa Team Director Buboy Salazar, o kaya kahit na anong miyembro ng council o kahit po dun sa local government, Ma'am Connie, pwede po yun. At kung definitely po, kung may kinakailangan ng aming tulong, we will definitely attend to those challenges. Yun po kasi ang iniutos ng ating Pangulo kahapon. Inisa-isa po niya yung mga ahensya. Tinanong niya, what are your challenges so far in addressing the needs? At so far naman po, ipagkakaloob pa naman, sapat pa naman po yung mga funds for the response.
In fact, na-mention din po na yung DSWD has a total standby funds of even 1.3 billion to provide for the needs po ng mga maaring nasalanta o na-displaced pansamantala dahil po dun sa paglindol. Okay, pero ibig sabihin, yung circumstances is baka lumikas lang, ganon, kaya nawawala pa? O paano ho ba yung mga circumstances ng mga sinasabing nawawala? Kasi we know na yung dun po naman sa may shoe zone, supermarket, sinasabi nila na parang all accounted for na so far dahil wala naman daw naghahanap na ng mga kamag-anak. Pero dito sa ibang mga lugar, ano ho ang circumstances dyan? Ganun pa rin po. Dahil hindi naman po pwede na, ito po yung reported na missing at yun ho ang pinagbabasehan natin sa ngayon. And then if we find them, kagaya ho, merong isang report na although hindi pa ho official na i-report, yung isa nagtagpuan, hindi naman pala pumunta doon but the person went somewhere else. So ibabawas naman po natin yun. Yun din naman ho ang gusto natin. Sana ho yung 14 na minimension natin na missing ay matagpuan po natin ang buhay. Yun ho ang ating dream, no, tsaka yung goal natin sa ngayon. Tulong-tulong, yun din lang ho ang magbibigay ng satisfaction dun sa mga tumutulong na makita pa silang buhay po. Okay, sir. We're one in wishing you well, syempre dun sa mga binibigay niyo pong efforts dito pa rin po sa nangyaring paglindol sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Thank you very much for your time. Thank you for the opportunity, ma'am. Good day po. Yan po naman si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC.